Serbisyong lubos sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Philippines, magandang biyernes ng umaga, sunny day. Pero enhanced community quarantine. Yan po ang status natin ngayon dito po sa NCR. At tayong lahat po simple lang ho naman yan. Stay home. Wala pong non-essential na mga paglabas-labas sa bahay. Ganyan lang po yan. Simple po yan. Napakadali po sundin yan. At kung may lalabas man, sabi nga ho ni General Guillermo Illazar ng Philippine National Police, kay 10 pamilya, kay 1 pamilya, kay 5 pamilya sa isang bahay, isa lang ho ang pwedeng lumabas doon sa grupong yon. Hindi ho pwedeng one each. Isa lang talaga. So, dapat ho, alam ho ng barangayan, yung mga bibigyan ng quarantine pass, hindi po lahat pwede. Hindi ba? At siguro kung may bakuran kayo, well, walang problema yon. Pero yung kayo ho'y magtatawiran ng lungsod. Pero alam nyo, marami pa rin hong katanungan yung mga tungkol sa apor-apor. Gusto ng senior citizens na samahan na yun daw mga vaccinated na complete vaccine na raw ng mga matatanda, gawin na hong apor. Pero parang sandali lang. Ilang milyon ho yung senior citizen na fully vaccinated na. Medyo sila ho ang madaling tamaan kaya sila po ay medyo dapat iniingatan Again, sabi nga ho ni ng alituntunin dito sa enhanced community quarantine, 18 years old pababa at 65 years old patas. Ulitin natin. 18 years old below at 65 years old and above. Yun ang mga bawal lumabas. Mga buntis, naturalmente, bawal ho lumabas yan. Dahil nako, sa ngayon ho, meron ho tayong inaantabayan ng pang wag naman sanang matuloy, variant of concern. Ito ho lambda, na hindi na delta, lambda. Sana ho, with this enhanced community quarantine for the next 2 weeks, makatulong ho ng malaki ito. Kagaya nga ho ng sinasabi ko, 2 weeks sige ECQ, bababa yan naturalmente. What comes after 2 weeks? What will happen after 2 weeks? That is the problem now. So kailangan ho talaga ng masusing pagsunod sa ating mga lituntunin. Wag ho kayo nagpapaniwala sa mga fake news. I-double check ho ninyo, i-verify po ninyo. Nakakapagtaka lang, sabay-sabay ang mga fake news lumabas kahapon, Hindi ba? Itong sa Maynila, itong umano'y mall daw sa Antipolo, yung show cause order kay Isko, hindi pa pala siya mayor nun. So, yung mga ganun ba, yung mga ganun fake news, nakakagulo ho yun Galit na galit nga ho si Chairman Abalos at natural, imbis na makatulong, ito ho'y nakakadagdag sa problema. Huwag ho tayong basta-basta nagpapaniwala sa mga fake news. Marami ho ngayon yan. Hindi ba? Marami ho ngayon yan, kaya tayo ho'y mag-ingat. Hindi po tayo ura-uradang susunod sa mababasa natin sa social media. Gagawin ang mababasa natin sa social media. Hinay-hinay po. Siguro doon po sa mga hindi masyadong techie, hindi masyadong, familiar dyan sa mga social media na yan. Magtanong po tayo sa mga nakakaintindi. Diba? Kasi ang problema dyan, lalabas yung fake news, boom, biglang lilitaw sa social media. Naku, galaw na yung mga tao, yung mga stakeholder, yung mga apektado ng kung ano man fake news yun. And at the end of the day, lalabas na fake news. Diba? Nakakatakot po yun. Kagaya ho nung nangyari kahapon sa mga mall. No bakuna o no ayuda. Wala palang katotohanan yun. Diba? Nananahimik po yung lungsod ng Maynila, nabulabog. Nananahimik po si Mayor Isko, nabulabog. Tsaka para sa akin naman, bakit naman ho gagawin ni Mayor Isko yun? Hindi ba? Hindi naman ho taong wala sa ayos yun. Hindi ho niya gagawin yun. Hindi ba? Simple ho yun. Talagang obviously, it was a fake news. Hindi ba? So yun nga, marami hong naapektuhan kahapon, yung mga dumayo, yung mga supposed to be nakaschedule kahapon, naapektuhan ho yun. Nawalan ho sila ng pagkakataong makapagpa-iniksyon kahapon. Paano? Kung doon sa mga magpapa-iniksyon kahapon ng second dose, nag-absent lang sa trabaho yon. So, re-reschedule. Mag-a-absent ulit. Napakahirap po ng trabaho ngayon. Sabi nga nila, hindi lang ho quarantine ang kailangan natin.
kwarta din kailangan natin, di ba? Lalo na ho dun sa Arawan. Ilang ho quarantine, kwarta din kailangan ho natin. Dun ho sa mga nagpapakalat naman ng fake news, baka naman ho pwedeng konting esep-esep. Di ba? Sabi nga ni Boss Edwin Eusebio, esep-esep, di ba? Hindi ho natin alam, baka mamaya ho yan, yung mga fake news na yan would, di ba? Would cause life and death. I mean, hindi ba magbunga ng ganon? Matindi ron. Simple lang ho itong natin. Itong ECQ natin. Bawal ho ang apor, ang hindi apor sa labas, non-apor. Bawal ho ang magtawiran. Kung ang bibili nyo lang katiteng for the family. Well, I think yung mga wholesale, pang negosyo, pwede. Dahil sabi nga ho, wag dapat iantalain, hindi dapat maantala ang mga produkto. Kung ikaw may pwesto sa palengke, ikaw taga Makati, meron kang sukit kukunan ng bulto-bultong gulay sa Maynila, that's okay. Pero yung bibili ka lang ng 3 pirasong bangos, 3 pirasong tilapia, 1 kilong karne, hindi, doon ka na lang. And make sure naman sana, doon sa mga localities, yung mga barangay official natin, yung mga LGUs, make sure naman na available yung mga goods. Mga basic lang naman yan nakakailanganin dito ho sa span ng 2 weeks ng enhanced community quarantine. Diba? May mga tali-tali pa naman dyan And for that matter, every time you go sa mga ganyang uri ng pamilihan, naku, yung pong physical distancing, pinaka-importante. Yung pong pagsusuot ng face mask at face shield at physical distancing, napaka-importante po niyan. Hindi pa ho tayo nagkakahulagpos dito po sa Delta. May naririnig na naman tayong lambda-lambda. Diba? Nung araw, ang lambda, kotse lang Kotse lang ang lambda nung araw Tandaan niyo yun, yung magandang luxury car yun, 2-door, malaki. Yung lambda. Diba? Nung araw, kotse lang yan. Ngayon nagiging variant of concern. So talaga ho nakakatakot. Napakarami na ho tating mga ospital na nagre-reklamo na sila huy puno na sila huy hindi na magkanda-agapay sa maya't maya. Mga pasyente pag dumating, bulto-bulto di ba? Daan-daan Kaya I can imagine kung ano ho ang ginagawa ng ating mga frontliners, ano ho ang nangyayari sa kanila. Di ba? Hindi bale kung hindi ho nakakahawa pero nakakahawa po So, simple lang ho yan. Sundin natin ang patakaran para hindi ho tayo magkaroon ng aberya. Lalo na kanina yung mga monitoring na ginagawa ko sa mga news, talagang maaga pa lang nagiging sanhina ho ng traffic. Hindi ba? Alright, alamin po natin. Magandang balita naman tayo on a Friday. Meron ho tayong parang gamot na in the offing Parang meron up and coming gamot na maganda-ganda ang balita rito Nasa linya ho natin si Dr. Randy Castillo, Division Head ng COVID-19 Triage Task Force. Dr. Castillo, magandang umaga po. Si Vic Lima sa DWIC. Magandang umaga po, Sir Vic, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nung isang araw narinig kita parang napakaganda ng balita mo tungkol dito sa Molnupiravir. Dr. Castillo, sa kapakanan ng mga nakikinig, ano ang Molnupiravir? Okay, sir. Actually, sir, ang Molnupiravir, isa siyang kapsula. Okay. Nakakitaan ko ng magandang epekto upang makatulong sa pagsugpo ng COVID-19 virus na sanhi ng COVID infection. Usually, gumagana ito sa pamamagitan ng paghinto, ng pagreplika at pagdami ng virus sa ating katawan. So, maganda ito, Sir Vic, kasi tableta siya, kapsula siya, as opposed sa mga ibang available sa ating ospital na kailangan idaan sa swero o ma-admit pa ang pasyente. Ito ho ba nasa anong estado na ng trial? Okay, sir. Ito po ay nasa phase 3 trial na. So pag sinabi nating phase 3 trial, ito ay dumaan na sa phase 1 at phase 2. Ibig sabihin, meron ng mga nabigyan ito sa trial phase na yun. At nakakitaan na ito ay safe at effective para sa mild to moderate COVID-19 infection. Ibig sabihin, Doktor, kailan ho ito iinumin? Ito ba'y pag may nag-positive ka, tested positive, kahit mild, pwede nang inumin? Paano pag inom? If and when makapasa ito sa mga trial? Apo, sir. Yung pong katanungan nyo, sir, ang mga clinical trial kasi meron pong inclusion at exclusion criteria. So tama po kayo, para po ang isang pasyente ay makainom o mabigyan itong kapsula na ito,
kailangan ay kumpirmado na. So hindi pwede po itong prophylaxis or ibibigay sa hindi pa kumpirmado sa swab o sa RT-PCR na COVID or SARS-CoV testing. So yun din Ito po. ibig sabihin hindi pwedeng preventive. Hindi po, sir. Okay. Ang estado ng kanyang trial ngayon, I think it's going third trial. Apo, phase 3 na, sir. Phase 3. I'm sorry. Phase 3. So, ibig sabihin, dun sa dalawang phase 1 and phase 2, maganda ang naging resulta niya, Doktor. Opo, sir. Ngayon po yung phase 3 trial, kabilang po ang Pilipinas sa 100 bansa, no, nakalahok dito sa worldwide or global trial na ito. So, ang Lung Center po ang napili bilang site ng Pilipinas, no, para po masubukan po itong gamot na ito. Okay. Meron na ho bang gumagamit yan sa ibang bansa? Ganun din po, sir. Under trial phase pa siya. Under trial. Hindi na bibili, no, doon sa mga butika o sa market. Oo. Sino ho ang manufacturer niyan na doktor? Hello? Hello, sir. Sino po ang nagmamanufacture niyan? Opo, ang nagmamanufacture po nito ay ang MSD. Yun din ba yung sa ivermectin? Yung pong, actually, yung work po kasi yun no? Ang MSD, parang branch po siya ng sa ivermectin. Ay, ng MSD. Okay. So when do we expect that the third trial will be done? Ito pong third trial ay inaasahang matapos po ng September or October ng taong kasalukuyan. So ang next step po nito, pag lumabas po yung mga resulta, no, by mga September, October, magre-rekomenda ng emergency use authorization sa pamamagitan ng pag-aproba din ng FDA. Tapos eventually, syempre, kapag na-approve na to sa ibang bansa, hopefully magamit na po natin dito sa ating bansa. So, pag Emergency Use Authority, EUA, ibig sabihin, dapat prescription yan, hindi basa-basa over-the-counter, Doktor? Opo, sir. Opo, sir. Wow. Kamusta ho yung mga tinesting na mga tao dito po sa Molnupiravir? Kamusta yung mga taong, may mga volunteers, di ba? May mga tinesting, tama? Yes, Sir Vic. Sa kasalukuyan, mula nung umpisa kami nung Mayo, meron na po tayong 11 na enroll dito at sabihin natin 80 to 90% dun sa pasyente nating na-enroll dito sa trial, ay talagang hindi na nag-progress ang kanilang sakit at talagang manage lang po namin sa bahay. So talagang malaki po ang potential nito. Parang breakthrough drug po to, especially for mild to moderate. Importante po kasi na makuha natin ang pasyente sa unang 5 araw ng kanilang simptomas. Oo. So kung na-test ka ng positive, let's say for example, wag naman sana, today, you can take it today, the first capsule. Yes, sir. Yes, sir. Although may mga iba po tayong inclusion criteria, kailangan po 18 pataas, no? May mga ibang kondisyon of course. Paglala, may mga comorbidities, tapos dapat hindi rin nabakunahan sa COVID. Okay. Dapat wala pang bakuna? Opo, sir. Kasi ganyan po ang clinical trial Dapat talaga defined yung environment o yung subset ng population kasi ayaw nating makagulo, no? Okay. Ibang gamot or ibang mga tulad bakuna doon sa bisa ng gamot. So kinokontrol po natin yung mga pasyenteng lalahok sa trial na ito. Oo. But kung ikaw ay tinamaan pa rin sa kabila ng ikaw ay with complete vaccination, can I take that? Can we take that? Kung pag-uusapan po natin itong trial, yun po ay exclusion criteria. So kung nagka-COVID pero nabakunahan, hindi po siya pwedeng isali dito. Hindi na pwede. Actually, sir, kasi phase 3 trial to, so as I said, controlled ng environment, pero maaring kapag nagkaroon na to ng EUA, maaring yung maging eventual na recommendation na pwede naman pala to sa vaccinated. Ngayon lang kasi siyempre na nasa trial phase. Of course. Gusto natin defined po yung population. So who will decide that? Yung mga dalubhasa, yung mga doktor, kayo? Kung pwedeng i-take yan, kahit fully vaccinated na, tinamaan pa rin. Opo, sir. Yan na po yung magiging post-phase na analysis ng mga investigators abroad po. Okay. Doktor, matanong na rin lang kita, no? Kausap na rin lang kita, Dr. Castillo. Alam nyo, may mga kamag-anak akong Castillo, taga Pasig. Anyway, yung booster, yung third dose,
Ano ang findings niyo ron? Anong balita ron? Okay. Yung booster kasi, Sir Vic, sa ngayon talaga hindi pa established yan. Yeah, I know. Opo. Oo. May mga pag-aaral sa ibang bansa na nagsasabing hindi pa naman kailangan. So, sa amin po dito, syempre, tayo po yung under ng DOH, hihintayin po natin Yes, of course. abiso nila para dito. Pero maaari pong may chance talaga na kailanganin ng booster eventually. Pero as I said, kailangan po maging very standardized yung ating approach when it comes to mga ganitong bagong rekomendasyon. Okay. Yung pong kumpleto ka na ng bakuna, ako nag-iisip-isip ako, kumpleto na ho kasi ako, AstraZeneca eh. Sabi ko, baka December tsaka January, patira ako ulit. Is that okay? Is that advisable? Yun po, sabi ko, gaya po sa Sir Vic, I think mas safe po natin tayin yung rekomendasyon ng mga... Yeah, ganun pa rin, ano? Pero, wag ura-urada, no? Mahirap eh. Baka maghalo-halo. Oo, pero Sir Vic, malaki ang tsansa na talagang baka every year kailanganin natin ito, no? Kasi para din siyang flu eh, no? Na every year kailangan kasi may tinatawag tayong mga antigenic drift or shift na talaga nag-mutate yung virus. So, malaki ang tsansa na baka maging taon-taon ba? Or sabihin taon-taon o after 6 months? Opo, sir, opo. So, yung mga yan ay aantayin pa natin ng final na rekomendasyon. Oo, ako, kumpleto akong bakuna. May anti-flu ako, may anti-pneumonia ako. So, awa naman ng Diyos. Alright, so lahat, wag ho tayong magpadalos-dalos sa mga kababayan natin. Wag ho tira ng tira. Hintayin ang rekomendasyon officially from the government. Particularly sa DOH, Doktor. Tama po, Sir Vic. Okay. Naku, Dr. Castillo, ako'y pag-Friday. Gusto ko good news. Eh, nung narinig kita, sabi ko, tawagan mo si Dr. Randy Castillo. Doktor, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Let's all stay safe, ha? Maraming salamat po, Mr. Vic. Thank you. Thank you. Si Dr. Randy Castillo. Yun. Huwag pa dalos-dalos. Ika nga, hindi ba? Darating at darating tayo dyan. Basta anything that we do, kailangan ho nakabase ho yan sa siyensya. Number 2, kailangan ho nakabase yan sa i-advise ng Department of Health, ng gobyerno. Si Dr. Randy Castillo po yan, Division Head of COVID-19 Triage Task Force. Lung Center of the Philippines pala siya. Ayun, ako, isa ko sa mga magagaling na mga pagamutan. Ang Lung Center of the Philippines, ha? Okay. So at least nakakakuha ho tayo ng giya, ng gabay, ng guide, kung ano ang dapat natin gawin. Tagaya ko, ako guilty ako, sabi ko, December, January, no. I will never do that anymore. Maghihintay tayo ng advice, maghihintay tayo ng official announcement, including the booster shot, the third shot, if ever nakakailanganin yun. Yun po hihintayin natin, hindi ba? Wag ho tayong The best thing to do now, the most important thing that you can do now is magpabakuna. Dun sa mga wala pang bakuna. Magpabakuna po. Di ba? Huwag po yung kung ano-anong gagawin natin, tira tayo ng tira, huwag muna. Magpabakuna muna tayo. Yun first things first. Di ba? Magpabakuna muna tayo. Remember, naku, talagang hindi po biro itong Delta variant. Sabi nga ho nila ni Chairman Abalos, kung hindi tayo mag-ECQ, huwag naman sana. Pero baka malapit tayo sa kaso ng India. Malapit tayo sa sitwasyon like in India. Wala ho naman siguro sa atin na may gustong mangyari yun. Diba? That is already, wow. Ibang klase nung usapan yun. Diba? At sana nga ho, panalangin din natin, kasama natin sa panalangin yan, yung mga ibang bansa, yung India, makaagapay sana, makahulagpos, makaraos dyan sa pandemya ngayon. Talaga man, diba? Kapag iniisip nyo talaga kung ano mga nangyayari ngayon, wala manlalata ka parang tititig ka na lang sa kawalan Di ba? Parang what is happening? Ano ho nangyayari? Para ho talagang tayo ho kinalabit ng Diyos na, oy, sumusobra na kayo. Di ba? So parang awa nyo na ho, mag-ingat po tayong lahat. Huwag ho tayong magmagaling. Ako naman naniniwala na mangilan-ngilan lang po naman yung mga hindi naniniwala dyan Marami pa rin ho ang sampalataya sa ating po mga kinaukulan. Marami po naniniwala sa kanila pong mga ipinapalabas na pahayag. Kung meron man ho silang tinatago or what, bahala na ho ang Diyos na sumingil sa kanila. Pero ang sa atin po, umpisahan ho natin
sa sarili natin. Umpisahan po natin sa sariling tahanan natin. Mag-ingat na po tayo. Because again, kagaya po ng sinasabi ko, ang pag-iingat sa sarili, pati kapwa, nakakasama po sa pag-iingat na yan. Nadadamay di ba, sa pag-iingat nyo, yung ibang tao. Yan po kumpleto. Ingat sa sarili, damay pati kapwa sa pag-iingat ninyo. So with that, I mean, you know, hindi ho magiging ganung kabilis ang spread. And not to mention, ang percentage po ng hawa sa Delta ay 60%. Sus Mariosep. Hindi ba? Paano mong pipigilan yon? And higit sa lahat, magpabakuna, sumunod sa mga protocol. Mamaya po, alamin natin, classic example ng mga ospital na puno na. Titignan ho natin yan. Pagkatapos ho natin mag-break. Oras po natin! 10:23 pero teka muna, maaga pa pala. Iba yung relos ko rito. Ano kasi to di palito Kaya ano, O yung mga mamimili ho ngayon, tandaan po ninyo, dyan lang ho muna kayo. Wag ho kayong tatawid Para hindi na ho magkaroon ng aberya sa kalye. Unang-una, hindi na ho tayo makadagdag sa trapiko. Pangalawa, hindi tayo makadagdag sa problema. At higit sa lahat, hindi na ho tayo makadagdag sa mga tao magiging prone na mahawa. Hindi ba? Pigil-pigil ho, pigil-pigil. Hindi ba? Alam kong mahirap pong gawin yun. Lalo-lalo na ho, mahirap pong sabihin yun. Easier said than done sa mga, hindi ba? Arawan ng sweldo. Arawan ng sweldo. Talagang mahirap po Ayun, nakikinig yata si Parin Deo Makalma kanina. Hindi ba? Narinig ko yan, Taga US Embassy, Parin Deo, di ba? At, okay. Ganun lang ho ang gawin natin. Siguro kung nasa labas man tayo, I'm sure marami yung nag-work from home ngayon Marami yung skeletal force ngayon. Ganun naman talaga dapat. Look at the Department of Justice. I think yung mga korte nila will be just virtual. Ganun dapat. Hindi ho yung kagaya ng ibang opisina, yung isang opisina ng alam ko riyan, ay talagang sinusuong yung mga tao. Pasok kayo araw-araw. Pinagtatrabaho pa ng 16 hours straight. Yung mga amo nasa bahay. Yung iba nga yata nasa ibang bansa pa Hindi ba? No, speaking of ibang bansa, ang Amerika ngayon, medyo nagpapanik-panik na rin sila dahil mukhang babalik sila sa face mask. Ang problema dyan, ilang daan libong tao yung naghalo-halo nung nagluwag sila. O ano ngayon ang kahihinat na nun? Baka may mga tinamaan na rin ng Delta, wag naman sana. Hindi ba? Kaya mahirap po yung padalos-dalos Mahirap po yung, okay na, magluwag na tayo. Maliit ang bilang doon. Pwede na mag-klase riyan, pwede na mag-face-to-face. Konti ang bilang dyan. Pwede na balik sa normal. Hindi nga ho. Kaya nga ho, konti ang dinadapuan dahil nga ho walang lumalabas. Wag ho tayong excited. Easy lang ho tayo, easy. Chill, ika nga. Konti sa ganitong lugar. Palabasin ang mga tao riyan. Gawin ang 100% yung mga restaurant. Magbukas na ang mga negosyo. Hindi ho ganun. Hindi ho ganun kadali yun. Lalong-lalo na ho, if we're talking about the Delta variant. Malupit po itong Delta variant. Para hong pangalan ng LPA, pag naging bagyo, si Lupit. Di ba? Mahirap po yun. Wag hong ganun. Wag ho tayong, imbis na, hindi ba? Meron kasing mga ibang departamento teka, mukhang wala tayong ginagawa. Halika, palutangin natin, magbubukas na mga klase. Mag-face-to-face na tayo. Hindi ba? Wag ganun. Sundin muna natin kung anong iniutos ng Malacanang, ng Pangulong Duterte. Tulungan ho natin ang Pangulo. Hindi na maganda uga-uga ang Pangulo Alam kong hirap na hirap din ho ang Pangulo sa pagdedesisyon kung ilalagay tayo sa ECQ, MECQ, or GCQ dahil nga yung pagbalanse ng ekonomiya. Yun ho ang pinakamabigat sa desisyon na ginagawa ng Pangulong Duterte. Hindi ba? Kaya tulungan ho natin, gawin ho natin madali. Padaliin po natin. Paano po? Disiplina po. Padaliin po natin. Paano po? Pagsunod sa mga kautusan. Hindi ba? Wag ho tayong maging pabibo. Ang dami ho sa atin kasi pabibo di ba? Pabibo. Nagdudulong-dulungan. Pag nagkasakit, gobyerno sisisihin. Sisisihin si ganito. Wala ho kasing medical wala ho kasing health di ba? Tulungan ho natin na maging madali para ho sa community at para ho sa gobyerno. Magtulungan ho tayo. Maging disiplinado ho tayo. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sa ikawawala ng variant, disiplina ang kailangan. Di ba? Yun ho ang gawin natin, yun ho ang isipin natin. I have a question. Gusto niyo ba magkasakit kayo, yung mga mahal sa buhay?
Di ba? May pilay nga ho, ayaw nyo eh. May gas-gas nga ng sugat, ayaw ninyo eh. Well, let me ask those people na medyo gusto nyo ho bang ma-COVID? Yung mga mahal nyo sa buhay? Yung mga lolo't lola nyo, yung mga anak nyo, gusto nyo mag-COVID? Remember, ang PGH may mga pasyenteng bata Parang wala akong pinipili itong Delta na to. What more? Wag naman sana. Yung variant of concern na sinasabi nila yung Lambda. Magpapatong-patong na ho, overlap. Napakalakas po niyan. If ever. Hindi po ako magaling, hindi po ako doktor, hindi po ako dalubhasa. Binabase ko lang po ito sa mga naririnig at nababasa at napapanood ko. Hindi ba? Kasi marami akong taong alam na talagang hindi lumalabas ng bahay. Memorize na nga ho nila yung bahay nila. Alam nila kung ilan ang tornilyo sa kisame, tsaka ilan ang tornilyo sa buong bahay nila. Wala, ganun ho talaga eh. The point is, hindi lang ho naman tayo, hindi lang naman ho ikaw, hindi lang naman ho ako. Buong mundo. Buong mundo. Di ba? Marami ho tayong pwedeng ipampalit na gawing abala ang ating mga sarili sa loob ng bahay. Di ba? Manalangin po tayo para makasakali, makapagbigyan ho tayo ng Diyos na matapos na ho ito. Di ba? Magising na ho tayo sa bangungot na dinaranas natin yun. Na malapit na ho magdalawang taon. Mga dumarating na bakuna, at sana po yan naman ay ma-distribute equally sa ating mga mamamayan sa mga probinsya. Dami na ho mga probinsyang ECQ, I think, if I'm not mistaken, Cagayan. Ano pa ba? Marami. Cagayan de Oro. Sipin yun. Ganun ho ka-spread. Ganun ho kadami. May ang problema, yung po mga ospital, puno na po. Babalik po ang servisyo na po sa 882. Ako po si Big De Leon Lima. I will be right back. Servisyo na po sa 882. PWIZ. Servisyo na po sa 882. Teka muna, bago tayo magpatuloy, alamin natin ang sitwasyon sa mga paliparan dito po sa NCR. Alamin po natin sa report ni Raul Esperas, 45, Raul, go! Paring Vic, limitado ang bilang ng mga international flights sa mga oras na ito at maging ang mga domestic flights sa unang araw ng pagpapatupad ng ECQ. Nag-ikot din tayo sa loob ng NAIA Terminal 1 at natatnan natin na dalawa lamang yung international flights. Isang patungo sa Bahrain, isang patungo sa Dubai at puro mga OFW. May tangan na negative sa RT-PCR test ang nakita nating nakapila sa check-in counter. Natili namang tahimik ang sitwasyon at naka-alerto ang mga seguridad sa ating paliparan at wala namang untoward incident na na-monitor sa nakalipas na 24 na oras. So yung mga lumilipad na yan, Raul, yung mga lumilipad na yan, Raul. Anyway, sige, mula po yan sa Nino Aquino International Airport, lusod naman tayo ng Maynila na ngayon ay napakainit po. Ayaw yung pangko, paring Aya, kamusta na yan? Paring Big, magandang umaga. Magandang umaga at huwag ka muna maglalabas. Mainit, malagkit sa katawan, humid. Oo, pero malakas ang ihip ng hangin ha. Oo, malakas, pero malagkit sa katawan. Oo, ibang panahon ngayon. At ang naobserbahan natin dito ngayon sa lungsod ng Maynila, medyo madalang ang mga sasakyan sa Rojas Boulevard, ano? Yung dati mga ganitong oras, tambak na yung mga truck na papasok ng port area. Correct. Pero ngayon, wala. Merong galing ng port area patungo ng Rojas Boulevard papunta ng Baclaran, may mga napapansin tayong iba. Mangilan-ngilan lang. Mangilan-ngilan, o. Kung pag-uusapan naman natin yung mga checkpoint, ang naobserbahan ko lang checkpoint, galing ako kasi ng Imus sa Cavite, ano? Dati-rati may mga checkpoint sila sa mga border, sa mga boundary, ano? Pero ngayon, wala pa ngayon sa lalawigan ng Cavite. Nakakita lang tayo ng checkpoint sa may kanto ng NAIA Road. Dito na, sa may pinakadulo na ng Coastal Road.
Oo. Kaya papasok na ng Metro Manila o Rojas Boulevard. May checkpoint dito, kaya nagdudulot ito ng matinding traffic dahil sa nakakaabala dito yung mga private vehicles na marami ang sakay. Yung Oo marami naman. ang sakay, yun, nasisita sila eh. Sinisita. Pero kung ikaw lang naman mag-isa, okay lang. Tuloy-tuloy ang flow ng traffic. Pero kapag ang mga private vehicles ay puno, marami ang sakay, nasisita sila, hinahanapan ng mga dokumento. O, dapat lang. Hinahanapan sila ng mga dokumento. Oo. Ang pangalawang checkpoint na nadaanan ko ay kanto ng Ross Boulevard, Vito Cruz. Dito sa may tapat ng Legazpi Tower. Ganyan din ang sitwasyon. Kapag marami ang sakay ng kotse o alam private vehicles, nasisita sila. Yan ang magiging dahilan. Oo. Kaya kung mag-isa ka lang naman sa sasakyan, okay lang. Tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Oo, ang sabi ko nga yung iba natin mga kababayan, parang hindi katanggap-tanggap yung katrera na hindi ho namin alam na ECQ, hindi ho namin alam na bawal ang marami sa kotse. Parang palusot yun palusot. Hanggang ngayon ba naman, ang bobola pa tayo? Bobolaan pa naman tayo. Kaya nga, di ba? Hindi nakapaniwala yun. No? Wala naman ang Pinoy na tanga. Oo. At saka, pero alam mo, Aya, dito sa kinaroroonan ko sa Maynila, parang normal Ang daming motorsiklo, may mga pampasayawang jeep, may mga tricycle. Ang daming naglalakad sa kalye. Yun, mga naglalakad. Kasi hindi, yung mga pampasayawang jeep, medyo yung iba naman tumigil din sa pasada. Oo. Tumigil din sila sa pasada. May mga driver din kasi mga na talaga, may mga edad na rin, di ba? Right. Jeepney driver na may mga edad na. Umiiwas na rin sila dito sa mga variant na ito. Ano may sinasabi mo kanina? May Lambda. Dati fraternity ang variant. Dati kotse yun yung Lambda. Mitsubishi Lambda. Tululawi ako nung araw dyan. Kaya yung Celeste namin nung araw, ginawa namin Lambda. Yun, yung Celeste. Yan yung mga kotse nung araw Lambda, Celeste, Gemini. Naku, ngayon nung araw, gustong-gusto magkaroon ng tao niya mga yan, yung Lambda. Ngayon, ayaw magkaroon ng Lambda ng mga tao. Kaya yung Celeste ko nung araw, ginawa ko Lambda yung harapan Oo, yun, pwede yun. Pareho Mitsubishi yun Oo, ng mga panahon na yun. Okay, so inamin ngayon ni Manila Mayor Isko Moreno na kanilang na-monitor na umaabot na sa 173 times. 133 beses lang sinubukan ng mga hackers na atakihin yung site ng pre-registration para sa ginagawa nilang COVID-19 mass vaccination. Ayon kay Mayor Isko, hindi nagtagumpay yung mga hackers kung saan inihayag dyan na 2 buwan na rin ang nakakalipas ng unang subukan ng mga ito na i-hack o pasukin yung kanilang sistema. Anya, sinubukan daw gawin ng mga hackers ang pag-atake noong mga panahon na ataas na ang bilang ng mga nababakunahan sa lungsod ng Maynila. Ginitang alkalde na tila hindi natutuwa ang mga nasa likod ng illegal na gawain na ito. Kung saan dapat daw na ikalugod pa sana ng mga ito dahil maraming tao ang natutulungan at proteksyonan. Kaugnay nito, walang isasagawang pagbakuna ngayong araw sa mga mall at eskwelahan na ginawang vaccination site sa lungsod ng Maynila dahil sa wala pang hawak na sapat na supply ng COVID-19 vaccine. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila habang tuloy pa rin naman ang drive-thru vaccination. So, yan ang kaganapan dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Patrol number 5. Ay, pangko ng ulan sa implemento ng lakas. AWIC. Maraming salamat, Patrol 5. Ay, Pangko. Samantala, dumako ho tayo. Ito yung sinasabi natin, yung mga ospital. Kuha ho tayo ng halimbawa. Diyan ho sa Tala Hospital. Nasa linya ho natin, Dr. Alfonso Pamaran, Medical Center Chief ng Tala Hospital. Doktor, magandang umaga po. Dr. Pamaran, si Vic Lima po sa DWIC. Magandang umaga po, sir. No, Doc, kamusta ho ang ospital ninyo? Pero for the meantime, sa ngayon po, increasing number po ng COVID-19 confirmed admissions po ako. Okay. Ano ho yan? Mga taga-Caloocan o may mga dayo na rin? Ganito po yan,
yung Tala Hospital po is a pure COVID-19 confirmed referral hospital for Okay. critical cases. And hospital din po siya for COVID-19 confirmed moderate to critical cases. So tinatanggap po namin na pasyente kahit saan po. Oo. Kakaiba ho ba yan yung mga dating ng pasyente ngayon, ito ng mga nakaraang araw? Parang napupuno na ba kayo o puno na kayo? Hindi pa ho. Ang bed capacity ko po, 520 beds, no, for COVID-19 confirmed. Yung aking ward beds, nasa 380. Tapos yung aking ICU beds, nasa 140 beds. So, 520 po lahat. Sa moment po, ang admitted ko, nasa 207 over 520. Oo. So, kaya pa. Huwag naman sana na madagdagan. Yes, sir. Yun ang pinagdadasal namin dito na sana bumaba yung rate of admission namin per day. Kasi sa ngayon, nasa 20 to 25 patients per day ang admissions namin. Oo, 20-25. Ang mga frontliner ho natin, kamusta ho yung mga doktor? Yan ang number 1 na inaalala, yung mga doktor. Kamusta ho sila? Kamusta ho kayo? Okay naman po yung mga frontliners. Lahat po ng kailangan nila ng mga gamit para sa COVID wards na ibibigay naman po. At nag-stockpile na po kami ng mga kailangan namin, no? Care of Department of Health Central Office. Oo, hindi ho ba kayo nahihirapan sa pagkuha ng mga supply? Like for example, yung mga sinasabing hino-hoard na mga oxygen o meron kayo talagang kinukuhanan yan? So ganito po yan, yung hospital po namin, veterano na ho sa, sa ganitong senaryo kasi ho, di ba? Wow. First wave, second wave, kami hindi nadalhan dito. Incoming third wave po ito, no? So, beforehand, nag-stockpile na po kami ng mga gamit namin. Tsaka nagkaroon na ho kami ng memorandum agreement doon sa supplier ng oxygen. Oo, na hindi kayo mauubusan. So, kung 1,000 tanks per day, ang nagamit namin ngayong araw is 300. So, 700 na lang natitira. Mag-request na ho kami ng 300 para everyday, 1,000 ng 1,000 na sa hiding area namin. Oo, parang may mini-maintain kayong quota, no? 1,000 lang 1,000. Yes, sir. Tama po yun. Okay. So, can anybody go to Tala Hospital? Kahit taga-saan ka man, pwede, no? Dadaan po sila sa One Hospital Command Center po. Dadaan sila doon. Depende kung dyan i-repair sa inyo. Correct, sir. Tama po. Alright. Naku, doktor, mag-iingat po kayo at good luck po sa inyo. Sana matapos na po ito. Talagang mabawasan na yung pagtanggap ninyo ng mga pasyente. Kumunti na sana. Dr. Pamaran, maraming salamat po, ha? Wala pong anuman, sir. Opo. Thank you. Si Dr. Pamaran ng Tala Hospital. Okay, COVID referral pala yun. That's good. Maganda-ganda pa sitwasyon, pero sana nga, yung sinasabi natin, wag na humadagdagan, wag na dumami. Si Dr. Alfonso Pamaran Jr. Bata pa pala to, si Dr. Pamaran, At, yun, kagaya ng mga ganong ospital, well and good kung ganon, yun talagang, kumbaga, veterano na po sila sa ganitong uri ng mga krisis. You see, they have to maintain at least 1,000 palagi ang kanilang mga oxygen para hindi ho sila nauubusan. Magamit yung 300, pinapa-replenish kagad nila. Diba? Para maging 1,000 ulit. Basta ang natin, buffer natin, laging 1,000 ng 1,000. Diba? Yan ho ang halimbawa. Yan ho ang halimbawa ng mga sitwasyon natin sa mga pagamutan. At sana ho, ganun din ang maging sitwasyon sa isang pagamutan. Ibig sabihin yung bang ma-handle nila, no? Ma-handle nila yung sitwasyon. Dahil hindi ho natin sila masisisi. Kung yung, number 1 is, hindi ho nila kasalanan pag naubos ang supply dahil po sa dami ng pasyente. Number 2, hindi po natin masisisi mga frontliner yung mga doktor kung medyo hindi ba? Maumay na, mapagod na. Bagamat yun ang sinumpaan nilang tungkulin. Pero tao lang ho yung mga yun And again, bumabalik ho tayo sa issue ng pag-iingat po sa ating sarili. Hindi ba? Mag-iingat ho tayo, let us all stay safe. Sundin ho natin yung mga patakaran. Di ba? Buti-buti na lang ngayon, marami pa ho ang nakakagalaw sa mga lansangan. Habang ngayon ho, remember, today is the first day ng Enhanced Community Quarantine dito po sa NCR. At ilang mga kanugnog na lalawigan, May mga kanugnog, I think, dito sa bandang southern portion ng
Luzon, itong parang Cavite, Laguna, no? If I'm not mistaken, no? If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. May mga ECQ na rin dyan. At asahan po ninyo, doon po sa mga bibiyahe na will be coming into the NCR, yung mga papasok po ng NCR, asahan ninyo na po na kayo huy talagang matche-check at kayo huy che-checkin. Yun ho ang patakaran eh. Yung mga papasok ko ng Metro Manila, yung mga lalabas din ho, ganun din ho mangyayari sa inyo sa mga LGU na pupuntahan ninyo. So kailangan ho siguro dali natin yung mga kaukulang dokumento, pinapaalala po natin yan palagi para hindi na ho magkaroon ng aberya. Kasi dyan ho nagkakaroon ng, hindi ba? At the end of the day, ang mga tao sa checkpoint, ang mga taong bumibiyahe, mainit na ho ang mga ulo niyan, pagod na ho yung mga yan. Ang mga kagawad natin ng PNP, isipin niyo kung ganitong panahon, napakainit, nakatindig po yan sa ilalim ng init ng araw, ay hindi ho natin masisisi, magkakaroon ho ng friction eh. Magkakaroon ho ng pagtatalo eh. Kaya dapat ho iniingatan po natin ang mga bagay na yan para hindi ho tayo magkaroon ng problema. Diba? And again, ulitin natin, yung report niya ay Pangko, wala mo ng bakunahan ngayon sa Maynila, no? Tama ba yung report niya kanina? Eh siguro dahil kulang na rin yung supply. Kulang na rin yung supply ng mga bakuna. I hope yung ibang mga lungsod natin dito po sa NCR tuloy-tuloy at parang may dumating na naman yata kahapon na Sinovac. At marami pa ho tayo ginaasahan, malapit na hong maging middle of August at sinasabi nga ho mukhang maraming darating bago matapos itong buwan ng Agosto. At sinasabi nga ho nila itong 2 weeks time na ECQ, as much as possible, gusto ho nilang maabot na makapagbabakuna ng 4 na milyon dito po sa NCR para maabot po natin yung population protection. Diba? Yun ho ang hinahabol nila. Abay, malaking bagay ho yun. Kung sa NCR makakapag 4 na milyon tayo in this 2 weeks quarantine. And then after the 2 weeks ECQ, doon po natin hihintayin. Antabayan na natin kung ano naman ho magiging bagong patakaran, magiging bagong resulta. Kung talagang bababa ho. Di ba? Yun nga lang, pag bumaba, what happens next? Hindi ba? Maglulumag ba tayo ulit? Parang mahirap mahirap talaga Hindi ho natin makita yung totoong larawan yung true picture kung ano ho mangyayari after this enhanced community quarantine. But nevertheless, ito pong 2 weeks, I would assume ito yung makakatulong na malaki. Asahan po natin after siguro 3, 4, 5 days, bababa ang bilang yan. Di ba? Medyo luluwag ng konti ang pasok ng mga pasyente sa mga ospital. Pero yun nga, thinking ahead. What will happen after this 2 weeks ECQ? Yun ho ang malaking katanungan. Kaya siguro, samantalahin na ng mga kinaukulan, ng ating mga opisyal, na itong 2 linggo, makamit po natin yung 4 na milyon na babakunahan within the 2 weeks period nito pong enhanced community quarantine. Ganun lang po yan. And then after the 2 weeks, another dating ng mga bakuna because come end of August, sinasabi nga milyon-milyon yung darating ng mga bakuna. And then little by little, siguro ikalat ho sa ibang mga liblib na lalawigan yan pong mga bakunang yan. Kasi we don't know, hindi natin alam yung mga liblib na lugar. Yung ba, kompleto mga report na nakakarating po dito sa head office ng Department of Health? Kompleto po ba nakakarating na impormasyon kung ilan ang bilang ng tinatamaan? Baka meron ho tayong mga kababayan sa, alam niyo na ho, yung mga old school, yung mga kapag nagkaramdam ng sakit, tapal-tapal lang. Di ba? Lalo na ho kung sila ho'y talagang malayo sa mga health center, malayo sa mga doktor. Yun ho yung mga ganun. And these people, makakaramdam ho ng konting pagkaginhawa, magta-travel na ho. Naku, yun ho nakakatakot. Yung hindi na mo-monitor, sa mga lungsod, walang problema yan. Mamomonitor yan. Ito contact tracing yan. I-isolate yan, ika-quarantine. But how about for those yung mga liblib na lugar? Yun din ang concern ko Yung mga liblib na lugar.
Diba? Meron pa ho tayong mga lugar na nasa mga balumbunduking area. Diba? Yung mga community doon. May karamihan po sa mga yan, hindi naman ho lahat, pero karamihan ho sa mga yan, naniniwala pa rin ho sa old medicine. Yan ho makalumang pamamaraan ng paggamot. Okay, gumaling, guminhawa. Tatravel yan, gagalaw yan, magmumove yan. Makakahalubilo niyan. It's either sila makahawa or sila makahawa. Ang hirap po talagang balansehin. Ang hirap hindi ko alam how to say the word. Ang hirap po maarok. Hindi ba? Talagang wala Gano'n man ho kahaba ang usapan natin. Babalik at babalik tayo dun sa huwag kayo lumabas. Sumunod kayo sa patakaran. Mag-face mask, facial distancing. Diba? Hugas kamay. Matindi ho itong sinapit. Hindi lang ho ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At yan ho'y palagay ko talagang malakas na pagyanig ang ibinigay po sa atin ng tadhana. Diba? Pero still, alam naman ho natin ng Pilipino ay mga fighter. Ang Pilipino ho ay matiisin. Lalaban at lalaban ho yan. Meron naman ho tayong sandata Diba? Yung pag-iingat. Lahong bayad yun kapag nag-iingat ka. Baka naman ho pwede. Baka naman ho pwedeng isipin natin yung kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Kapakanan ng mga tao sa paligid natin. Kapakanan natin, mga sarili. Diba? Yun ho ang parang punto na dapat nating iukil-kil sa ating isipan. Panatiliin sa ating isipan. Ayoko makaperwisyo. At ayoko maperwisyo, higit sa lahat yung sarili ko, kaya mag-iingat ako. Sana may mga ganong katuwiran. Diba? Sana may mga ganong filosofiya at hindi ho yung sinasabi ko nga yung pabibo. Diba? Huwag mo kayong magalit sa akin. Ako yung nagpapaalala lang dahil I for one. Ayokong tamaan. Ayokong tamaan yung aking mga mahal sa buhay. Diba? Yun ho ang pinaka-importante sa lahat Siguro kung marami ang ganong pag-iisip, medyo magiging, hindi ba, kukonti, hindi magiging ganun kabilis. And we always remember, let's always remember, 40-60% ang bilis po ng hawa dyan sa Delta na yan. Sana po itong Lambda wag na mamerwisyo at wag na matuloy. Sana yung Lambda matakot sa Delta, hindi na tumuloy. Di ba? Yung mga ganun. Matakot po sana yung Lambda sa Delta, wag na siyang tumuloy. Para makahulagpos po yung ating mga dalubhasa, yung pong mga frontliners. Talagang wala, bugbog na ho ang sanlibutan dito po sa nangyayari. Bugbog na. Hindi ba? Tayo ho'y, again, ang ating pong paalala, dito po sa ating munting palatuntunan, ang inyong pong abang lingkod, sa pamamagitan po ng aking maliit na tinig, baka sakali naman po. Di ba? Ngayon, nakikinig kayo. Tingnan niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Tingnan niyo yung katabi niyo, yung lola niyo, yung lolo niyo, yung magulang niyo, yung anak niyo. Na ngayon ay masigla, ngayon ay malakas. Tingnan niyo. Di ba? Ayaw niyo bang panatiliin yan, yung kanilang sigla? For a long, long time? Di ba? Again, nasa ilalim po tayo ng Enhanced Community Quarantine. Lahat po dapat ng pag-iingat atin pong gagawin. Sa mga susunod po mga sandali, magkinig po kayo at mag-monitor po kayo sa DWIC para sa mga bago at sariwang balita dito po sa update. At kung magkakaroon man po ng mga announcement ng IATF, ang ating gobyerno, pakinggan po natin ang mabuti at sundin po natin mabuti. Huwag po tayong sumalisi, huwag po tayong tumaliwas, huwag po tayong sumalungat sa mga kautusan. Mag-ingat po tayong lahat. Weekend na naman po. Iwasan po natin ang pag-iipon-ipon ng maraming tao. Iwasan po natin ang pakikihalubilo sa maraming tao. Umiwas po tayo sa ganyang uri ng mga sistema para ho tayo maging ligtas. Let us all stay safe. Huwag po natin kalimutan manalangin. Ako po si Vic De Leon Lima. Susunod na po si Attorney Freddy Topacio. Yes, Show Topacio. I'll see you Monday. God bless us all. Servisyo mo lubos sa 882.